Happy New Year. So, salamat po sa Panginoon sa buhay at kalakasan. Kompleto yung ating mga kamay at hindi kayo naputukan. At sa umagang ito ay may panibago tayong paksa na ating pong matatagpuan sa 1 Peter chapter 4 verse 1 to 6. Natapos po na natin chapter 3. At ang pamagat po nito ay isang alaala na lumalayo sa kasalanan. Tamang-tama po itong mga talatang ito na ating magiging basihan sa ating pagharap sa bagong taon. Sabi nga ay batian tayo ng batian ng Happy New Year, pero kung wala namang pagbabago sa buhay natin ay Happy Another Year lang. Okay? So, bagong taon lang, pero hindi nagbabago ang ating buhay. Minsan ay ako po ay may ugali araw-araw ay nagtitimbang sa aming yung umaga po yan, titimbang ako, naglalaro. Hindi tingnan ko kung nag-i-improve yung aking bumababa, hindi, tumataas. Okay? So maraming ganoon. Nagsisimula sa January, pero hindi nagtatagal, balik ulit. Okay? So, hindi po natin tinutukoy yung mga physical o panglabas, kundi yung panloob. At ito nga po ay ating makikita sa umagang ito. Napakaganda po ito ang ating pag-aaral. Inaanyahan ko po kayo na tayo ay tumayo at ating pong basahin ang salita ng Panginoon bilang paggalang sa kanyang salita. At sabi po dito sa unang Pedro chapter 4 verse 1 to 6. Dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kaya man ay dapat maging handa magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa kasalanan. Kaya nga, mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa lasa ng laman. Sapagkat sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinaumalingan ng mga Hintil. Ngayon, kahalayan, kasamang lasa ng kalaman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos, nakahato sa mga buhay at sa mga patay. Pinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y husgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na po kayo maupo. So, ang ganda ng ating pag-aaral na ito na makita natin na yung paghihikayat sa atin na layuan na natin yung kasalanan na meron tayo. Ayon po kay Ralph Benning, sa pamagat na kanyang isinulat, The Plague of Plagues, okay? Na ito po ay sinulat noong 1669. Okay? Ano pong sinasabi niya rito sa paragraph na ito? Okay? Hayaan yung basahin ko sa Pilipino. Nakatulong po sa akin yung Google Translate para hirapan ako mag-Tagalog minsan. Okay? At translate ko, basahin nyo lang sa English at para at least yung original na quotations niya at tinagalo ko lang po through the help of Google Translate. Sabi niya, sa pangkalahatan, ang kasalanan ang pinakamasama sa mga kasamaan. Ang kasamaan ng kasamaan at sa katunayan, ang tanging kasamaan. Nakikita niyo yung kasalanan. Walang mas masama kaysa sa kasalanan. Okay? Yun po yung kanyang walang masama kundi kasalanan. Kung papaano ang mga pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin, gayon ang pagdurusa sa buhay nito o sa darating
ay hindi karapat-dapat ihambing bilang kasamaan sa kasamaan ng kasalanan. Walang kasamaan na hindi nakakalugod sa Diyos. Okay? Ibig sabihin na lahat po ng kasalanan ay talagang hindi nakakalugod sa Diyos. Yun po ang ating isipin. Every time na nagkakasala tayo, ay hindi po natutuwa ang Diyos. At hindi lang yun, nakakapinsala pa ito sa tao. So every time na nagsising tayo, nagkumit tayo ng kasalanan, kagaya ni David, nakita natin. Sabi niya nung nagkasala kay Bathsheba, nagkasala ko sa iyo. Okay? Of course, nagkasala din siya kay Bathsheba at kay Urias. Tama? So yung pong nagagawa ng kasalanan. Okay? Walang kasamaan na hindi nakakalugod sa Diyos o nakakapisala sa tao, kundi ang kasamaan ng kasalanan. Ang kasalanan ay mas masahol pa sa paghihirap kaysa sa kamatayan, kaysa sa dyablo, kaysa sa impyerno. Okay? Ang paghihirap ay hindi gaanong nakakasakit, ang kamatayan ay hindi gaanong nakakamatay, ang dyablo ay hindi gaanong manadiablo, ang impyerno ay hindi gaanong manaimpyerno, gaya ng kasalanan. Makakatulong ito upang mapunan ang paratang labang sa pagiging kasalanan nito, lalo na't ito ay salungat at laban sa kabutihan ng tao. At itinuloy pa niya, sabi niya sa yung 4 na kasamaan na binanggit niya ay tunay na kakakilakilabot. At mula sa kanilang lahat ay handang magsabi, mabuting Panginoon, iligtas mo kami. Ngunit wala sa ito o lahat ng mga ito ng magkakasama ang kasing sama ng kasalanan. Kaya sabi niya, kaya naman ang ating mga panalangin ay dapat na higit na maligtas mula sa kasalanan. At kung wala ng ibang panalangin dinidinig ng Diyos, ngunit tungkol dito ay dapat nating sabihin, isinasamo namin sa inyo na dinggin mo kami, mabuting Panginoon. So mga kapatid, ito yung nakikita natin na sinasabi ni Ralph Benning para maintindihan natin ang kasamaan ng kasalanan. Okay? The evilness, the evil of sin. Okay? Sabi niya, it is worse than affliction. Mas masahal pa raw ito sa pagdurusa o sa paghihirap. At ito din po ay mas masahol pa sa kamatayan, at ito din po ay mas masahol sa diablo, at mas masahol ito sa impyerno. Okay? Gaya ng ating pakinggan kay Pastor Ray, sabi niya, ang buhay natin ay isang race o yung paligsahan. Hindi lang po paligsahan, kundi battle after it. Okay? Kanina narinig ko, another year of the battle. Okay? Sapagkat tayong lahat, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, napupuot na tayo sa kasalanan. Tama po ba? Meron bang gusto magkasala? Sabi nga, ang kasamaan ng kasalanan, napakahirap po talaga. Okay? Yung kasalanan ni Sarah, ni Abraham, makita natin, nagbunga po yun. Di ba? Ng anak nila sino? Si Ismael. At yun yung mga Muslim. Kaya hanggang ngayon, ano nangyayari? Nag-aaway ang Muslim. Tama? So, sa bawat kasalanan po, napakatindi po ng epekto niya. Una, hindi ito nakakalugod sa Diyos at nakakapinsala po ito ng ibang tao. Kaya bilang mananampalataya, okay, dapat kamuhian na natin o napopo tayo sa kasalanan. Hindi tayo natutuwa. Pag nagkakasala tayo, hindi natin natutuwa tayo. Di ba? Merong iba nanluloko, tuwa sila, nanluloko yan, nadenggoy ko siya. Ako yun? Pag ikaw totoong mananampalataya, sorry. Di ba? Tama? Pangalawa, ang totoong mga mananampalataya, ang desire niya is to flee from sin. Tumakas mula sa kasalanan. Yan ginawa niya, no? Ni Joseph. Tama po ba? Tatakbo ka, eto na eh. Yung babae, asawa ni Potiphar. Tama? Sasabihin ng mga laki, lumapit na eh, ano eh. Ano ba yun? Manok ba? Nalimutan ko yung mga sabihin na lumapit na nga eh. Di sunggaban mo na, di ba?
Hindi. Walang magaling dyan sa sexual na ano, kundi tumakbo ka. Hindi rin pwedeng sabihin mo, tukso, layuan mo ko. Okay? Hindi lalayo yan, ikaw tumakbo. Hindi na yan? Okay? Pangatlo, ang totoong mananampalataya ay naghahangad na mapalaya mula sa kasalanan. Kasi once na ay parang addiction yan, hindi ka makawala. Okay? So, yan po ang inutukoy po dito na sinasabi ni Pedro. Kaya, sa buhay natin, ay katulad tayo ni Pedro, ay ni Paul, na nagsasabi na sa niya, kawawa, aba, okay, sa English, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Abang tao ako. So, kaawawa ako, naiinis siya sa sarili niya. Hindi maintindihan, di ba sabi niya, ano yung gusto niya bilang mananampalataya? Hindi niya magawa kasi nga yung laman niya. Yun ang gagawa niya. Kaya sabi niya, sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong kamatayan? Okay? Siguro, dumating na rin yan sa ating buhay na talagang kung ayaw mo namang gawin, pero yun ang nagagawa mo. At yung gusto mo, ay yung ayaw mo, yun ang nagagawa mo. Okay? So, ang tanong po natin ay, how can we avoid o may iwasan natin ang kasalanan? Ano ang kailangan natin kung nais nating lumayo sa kasalanan? Okay? At alam po natin na ito yung major effort natin sa buhay. At talagang ito yung pangunahin pagsisikap natin sa buhay ng bawat mananampalataya na makaiwas sa kasalanan. Ito po yung ating goal. Labanan natin sa ating sarili. Okay? So, binagsuggest po para tayo ay makaiwas na magkasala, ay kinakailangan magkaroon po tayo ng tatlong perspektibo. Okay? Kagaya po ng tatlong tenses, future, present, and past. Okay? At ito nga, in order to avoid sinning, nakaiwas tayo sa pagkakasala, yun po ating goal. Una, you have to have a future look. Okay? Ano po ibig sabihin niya? Kinakailangan makita po natin na yung temptasyon na hindi pa dumarating. Anticipate natin, halimbawa, pupunta ka sa isang gathering o reunion. Eh, sino ba makikita mo doon? Okay? Eh, kung ikaw ay gusto mo nang umiwas sa pag-iinuman, eh, pupunta ka doon, eh, baka may inuman doon. So, anticipate mo na yun. Hindi pa nangyayari. May invitation sa iyo o meron pang gathering. Ako niyo po ba yun? So, kinakailangan para makaiwas ka sa pagkakasala, eh, tingnan mo na yung maaring tukso na maaring dumating kapag pumunta ka sa isang lugar na yun. So, kinakailangan maging ready tayo para sa ganoon na hindi tayo ma-caught unaware o mabibigla tayo. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Ito yung mga practical na sinabi ng Panginoon sa mga alagadong siya nag-pray. Sabi niya, kayo'y magpuya at magsipanalangin upang huwag kayong masipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig na dapat mahina ang laban. So sabi niya, watch and pray para hindi tayo mahulog sa tukso. Gusto nga ng ating Espiritu, pero tandaan nyo, mahina ang inyong laman. Ganyan. So, kinakailangan maging alerto tayo mga kapatid. Okay? Hindi yung tutulog-tulog o sunod ka na lang sa agos kung saan kaya kaging. Kinakailangan alerto ka, gising ka. Okay? At kinakailangan maging mapagbantay ka. Maingat. Laging nakatingin sa hinaharap. Inaabangan ang maaaring mangyari. Maingat na lumalakad at matalinong humaharap sa panganib na nasa unahan. Kung kayo'y nagdadrive, si Ibay nagdadrive yan, yung defensive driving, ako po ayaw ko po sumunod sa matataas na truck eh. Hindi ko makita yung nasa dulo pa.
Pag ako nagdadrive po, tinitingnan ko yung malayo pa lang. So, tingin ka lahat, lagi sa side mirror, sa front, everything. Malayo pa lang. Ina-anticipate mo na po. Ang dami pong mga aksidente na papanood ko. Ang bibilis nila. Hindi nila in-anticipate na kung crossing o may tatawid. Kailangan ganun po tayo. Alerto. Hindi tutulog-tulog. Lalo na kung lalasing ka. Okay? Laging gising. Okay? Para hindi tayo matukso o mabudol-budol o maloko tayo. Okay? So, pangalawa, bukod sa kinakailangan tumitingin tayo sa hinaharap, kinakailangan din ay tingnan natin yung ating present look. Okay? We are to look at the present tense, what is surrounding us, so that we are not unwittingly into sin. Kinakailangan aware din ka, no? Sa kasalukuyan, ano na yun? Ando ka na sa lugar na yun. Diba yung future, no? Ano ba, in-anticipate mo? Sabihin natin, nandiyan ka na sa isang gathering, o sa isang lugar, o sa isang pangyayari. Okay? Kinakailangan ay alam mo upang hindi tayo maninglang sa kasalanan na hindi natin namamalayan. Ano yung maraming manluloko di ba? Sa mga text lang, nabubudol sa pera, di ba? Ang dami Minsan napunta sa inyo yan, may dalang mga pera, papalitan lang. Come on, present. Okay? So, tingnan mo, bakit ako pinupuntahan to? Sabihin, nanalo ka. At dami, no? Tama? So, yan po ang para hindi tayo matukso. Kaya man po, yung iba nabubudol kasi gusto din niya makalamang. Tama po ba? So, yan po ang dapat. Minsan, akala mo, nakaisa ka para ikaw ang naisahan. Okay? Kung ano po sinabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 9. Sabi niya, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaibabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Okay? So, kapag tayo ay nakikisalamuha sa ating kapwa, sa sino naman, whatever, okay? Kung mayroong sabihin natin kasamaan, alam natin masama Okay? Kapuotan natin yun. Hindi tayo dapat mag-enjoy. Okay? Ang dapat nating yakapin ay yung kabutihan. Nagintindihan niyo po ba? Ngayon po inaalala ko nung ako'y bagong transfer sa Delpa, may mga problema raw. Sabi natin, para mawala yun, yung masama, daigin mo ng kabutihan. But the present tense, whatever you see that is evil, amuhin mo, hindi join the club. Yan po nangyari sa politika. Join the club. Ito na, korupsyon. Pare-pares na tayo po ito. Okay? Wag. Kamuhian natin yung korupsyon, yung kasamaan. Okay? At kung ano yung mabuti, yun ang ating yakusin. Ang tatalo lang po sa kasamaan ay yung kabutihan. That's the present. Okay? At ano pa, sinabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 21, sabi, huwag kang padaig sa masama, bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Kita niya? Yung simpleng halimbawa sa tennis court, ang kinukomplain nila ay yung dayaan ba sa linya. Okay? Maraming iba nag-aaway, di ba? No? So yung isa ay kumampi sa akin. Sabi nila, Pastor, baka ma-influensya ka niya nito. Kumbaga sa dayaan. Hindi, sabi ko. Ako honest ako Pag out, pag in. Okay? O sa madal siya, nanalo naman kami. Walang pandaraya yun. At honestly, kasi nga yung konting linya, pag hindi mo nakita, out. Honesty pero makikita natin yung simple sa pandaraya. Okay? So, tayo ganoon. Hindi tayo madadaig ng kasamaan, bagkos daigin natin ng mabuti ang kasamaan. Okay? So, iba-iba yan Yung sitwasyon natin, kagaya yung sample pa sa inyo sa paglalaro ng tennis,
o sa opisina nyo man, di ba? Kung meron bang anomalya sa purchasing o anumang mga sa construction o yan sa ghost project na mga flood control niya, nakakita niya. Di ba? Huwag tayong matuwa. Hamungian natin yung kasamaan. Kung ano yung tama. By the way, yung noong 1994, nagpagawa kami ng bahay. Kumbaga, may kausap ako, 2.5 yung paglalagay ng tiles. Kaya lang, hindi sila nagkasundo ng kausap ko. Alam niyo ginawa niya? Nilagay niya ng simento yung drain ng aming shower. Totoo pa naman ako mali. Maakap na tubig. Diba? Nainis po ako doon. Simula po noon, ayoko po. Sabi ko, yung maling ginawa sa akin, hindi ko gagawin sa iba. Yung po nag-drive sa akin na tulungan yung mga, yung isa meron doon retired teacher. Okay? Ano siya, dalaga. Gusto niya magpatayo ng bahay doon sa loob ng church doon sa dati namin. So tinulungan ko siya talaga. Ako yung namili, ako yung kumuha ng tao. Basta kung ano yung masamang ginawa sa akin, hindi ko gagawin. Ganon po ako. So ganon po ang ating gawin sa ating buhay. Okay? At iyan po yung sinasabi ni Paul. Okay? Daigin natin ng mabuti ang masama. At ito pa, sabi niya sa Romans 13 verse 14, sabi niya, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesus. Okay? At huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Okay? So mahalaga po na yung si Kristo, yung pamumuhay ni Kristo, yung pinakitang modelo ni Kristo, yun ang ating isuot. Kumbaga parang sandata, mamaya pag-aaralan natin yan. Yun ang ating gamiting panuntunan. Okay? So, kaya makikita po natin dito, kaya tayo'y patuloy na tayo'y nakatingin sa hinaharap, inaabangan natin ang maaring kahidatnan ng kasalanan. Okay? Na-anticipate po natin ito. Pangalawa, maingat din nating sinusuri ang kasalukuyan upang maiwasan natin ang kasalanan. So, dalawa na po yun, yung future at yung kasalukuyan. At pangatlo, okay, there is the need as well to look at the past. Okay? Future, present, and past. Okay? Ang isa sa pinakamahalagang kakayanan sa pagharap sa kasamaan ng lahat ng kasamaan, sa katunayan, ang tanging kasamaan ay isang mabuting alaala. A good memory. Okay? Ito po yung talagang gusto na iparating sa atin ni Pedro. Nananawagan siya sa atin na alalahanin natin ang ilang bagay na tutulong sa atin na iwasan ang kasalanan. Okay? So, kinakailangan may mga lesson na dapat nating malaman. At yan nga po ay makikita natin sa, tingnan nyo, sa 1 Peter chapter 4, verse 2. Sabi niya, para paano natin may iwasan ang kasalanan upang huwag na kayong mabuhay sa laman. Okay? Yung laman ay flesh natin. Okay? Sa inyong nalalabing panahon sa masamang pita ng mga tao. Sabihin, yung natitirang panahon natin sa mundo na ito, eh huwag na rin natin gamitin ito para pagbigyan yung gusto ng ating flesh. Kundi ano dapat natin gawin? Yung kalooban ng Diyos na ang sinusunod natin. Tama? So yan po yung makikita natin na binabanggit dito ni Pedro. Okay? Yan po yung susi. Okay? Na dapat nating mabuhay, yung natitira nating panahon na nasa laman pa tayo in the flesh. Okay? Hindi pa humiwala yung ating kaluluwa, ay hindi na para sa kahalayan ng mga tao, kundi kalooban na ng Diyos. Okay? Dapat natin daw ipamuhay ang natitirang bahagi ng ating buhay para iwasan na natin ang kasalanan at isabuhay at ang kasama ang Diyos. Okay? So, yan po yung binabanggit po dito sa atin. Okay? So, ulitin natin. We must look and anticipate watchfully that which might come. Okay?
So, dapat natin daw tumingin sa hinaharap at asahan may pagbabantay ang maaring dumating. Okay? So, yan po ang dapat natin. Okay? Pangalawa, we must appraise ourselves of the present tense. Dapat nating malaman ang kasalukuyang panahonan, ngunit ang pangunahing gusto ni Pedro sa atin ay ito. We must look back, we must have a good memory. Okay? So ito po yung gustong ipunto sa atin ngayong umaga, na dapat magbalik tanaw tayo at magkaroon tayo ng magandang alaala. Kamusta pa ba ang memory nyo? Makakalimutin na ba? Okay? So, sa ating pag-aaral, okay, the whole epistles, okay, sa 1 Peter chapter 1 hanggang chapter 3, makikita natin na ang sinusulatan ni Pedro rito ay yung mga mananampalataya na nagsasuffer. Tama? Inuusig sila, di ba? At alam natin na sa kabila ng pag-uusig na yun, ay sinabi nga, kahit si Jesus, inuusig din siya hanggang sa namatay siya, pero nagtagumpay siya. Tama? Yun po yung ating pinag-aralan. Baliktang tayo sa ating pag-aralan. Sabi nga dyan, sa 1 Peter chapter 18 to 22, yun po yung pinaka-climax na sinasabi ni Pedro na tingnan natin si Jesus Christ, siya yung nagtagumpay laban saan? Sa kasalanan. Pangalawa, siya ay nagtagumpay, okay, laban sa puwersa ng demonyo ng impyerno. Kaya nga siya pumunta doon, di ba? Para sabi, nanalo ko, akala nyo nagtagumpay kayo. Di ba? Akala na namatay si Jesus Christ, nung namatay si Jesus Christ, namatay mga demonyo. Nakisaya ang demonyo. At akala nila, bibigyan na sila, nakagapo sila, di ba? In prison. Pero hindi. Talo pala sila. Okay? At pangatlo, nakita natin na nagtagumpay ang Panginoon over the judgment of God, laban sa paghahatol ng Diyos. Okay? So ito yung paglararawan kung paano yung panahon ni Noe, di ba? Hinatulan ng Diyos ang tao at kaya lang nakaligtas yung pamilya ni Noe ay nandun siya sa Ark of Safety. Ganon din po ang gagawin niya na ginawa ng Panginoon kapag tayo nagkaroon ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, magtatagumpay tayo sa sumpa o galit ng Diyos. Okay, at pangatlo, ay pangapat, nakamit niya para sa kanyang sarili ang ultimate supremacy. Okay? Na yung sukdulang kataas-taasang kapangyarihan. Kanina, napakinggan ko yung exposition ni R.C. Sproul. Akala natin ay yung nagsimula yung kanyang victory ay nung nag-ascend siya. Yung umakyat siya sa langit. Diba? Namatay siya, diba? From suffering, namatay siya. Akala natin, nag-umpisa ang coronation sa kanya ay doon sa akyat niya sa langit. No. Ang lahat ng mananampalataya, umakyat din sa langit. Pero ang sabi ng ang Panginoon, ang umakyat sa langit ay yung galing din sa langit. Okay? So, alam niyo po ba na karamihan sa mga pinapatay o yung pinapako sa krus, binabali ang tuhod at inihagis po sa labas ng Jerusalem. At doon ay continuous po, yung parang sinusunog yung basura. Diba? Continuous po yun. Kaya ang Gehenna ay parang impyerno. Lahat ng basura, lahat ng pinapatay, tinatapon doon. Okay? Pero si Jesus Christ hindi po tinapon doon. Saan siya inilibing? Sa libingan ni Joseph of Arimathea. Baga, doon pa lang makikita natin, mataas siya, hindi siya ordinaryong tao. Tinaas siya, di ba? At alam po natin, after noon ay siya inakyat sa langit at siya nasa kanan ng Diyos, siya yung naghahari, siya rin yung high priest natin. Kaya yun po yung kanyang natin pagkatapos niyang maghirap. Yung pong sistema ng Diyos. Dumaan muna siya sa humiliation bago yung exaltation. Yung glorification at coronation. Okay? So I hope na makita po natin yan. Pero dumaan po siya sa mga paghihirap. So kaya po, yung sinusulatan ni Pedro rito
na sila rin ay dumaraan sa paghihirap, ina-encourage niya ang Panginoon sa kabila na may paghihirap siya, naging victorious siya, naging matagumpay siya, kayo rin. Okay? So, I hope na makita niyo po yung na sinasabi dito ni Pedro na sa lahat ng greatest suffering, merong naging greatest triumph din. Okay? So, kaya, wag po tayong ika nga ay baliwalain yung mga nakaraan. Bagkos ito ay maging lesson para sa atin. Ang punto ni Pedro ay kapag tinitingnan mo ang iyong pagdurusa o suffering, alalahanin mo na marahil ito ay sandali ng iyong pinakamalaking tagumpay. Okay? Kasi, ganoon din ang nangyari sa pagdurusa ni Kristo at maaring gayon din sa iyo. Kita niyo? Kung paano si Kristo ay dumaan sa pagdurusa o suffering, nagtagumpay siya, maaring mangyari rin yung sa ito at sa akin bilang mananampalataya. At lalo hindi, para maintindihan nyo ito, yung sinusulatan ni Pedro ay talagang nagsasuffer sila. Hindi natin masyadong nararamdaman na ito dito sa ating bansa. Kung kayo ay nando sa China, sa mga Muslim country na pine-persecute ang mga mananampalataya, hindi kayo openly na sumasamba. Mararanasan niyo yun. Na ito ay napakalaking encouragement para sa atin. Kaya tingnan natin, balik tayo sa ating paksa sa verse 1 ng chapter 4. Sabi niya, therefore, okay? Kaya, parang ano yan, sa Romans chapter 12, pagkatapos aralan ni Pablo ang mga mananampalataya sa Roma, sa Romans chapter 1 to 11, ano sabi niya sa verse 12? Kaya, therefore, dito, pagkatapos sulatan ni Pedro ang mga mananampalataya from chapter 1 to chapter 3, ano sabi niya? Therefore, since Christ had suffered in the flesh, nagsuffer din siya, naghirap din siya, nagtiis sa flesh na ito, nung siya'y nabubuhay. Sabi niya, arm yourself also with the same purpose. Okay? So, isa-isahin po natin ito. Dahil sabi sa inyo, yung salitang therefore, ay obviously, may kaugnayan ito sa chapter 3. Tama? O chapter 1 to chapter 3. Okay? Ano sabi niya? Ano yung nangyari? Na binanggit doon sa chapter 1 to chapter 3, kagaya ng ating pag-aralan, si Christ had suffered in the flesh. Okay? Naghirap siya. Okay? Kaya sabi niya, arm yourself also with the same purpose o yung layunin. Okay? Ito yung summation kung ano yung sinabi niya sa chapter 3. Na sinasabi niya, si Christ ay nagsuffer in the flesh, pero nagtagumpay siya. So, ganyan din ang dapat na maging layunin ninyo. Ano yung layunin? Ano yung purpose? To be willing to suffer in the flesh, knowing it produces potentially the greatest triumph. Okay? So, mga kapatid, ito yung panawagan sa atin sa pagharap natin din. Kung sila, maghihirap sila noon, o tayo rin, o ano yung hindi magandang nangyari sa atin sa nakaraang taon, ay dapat maging handa pa rin tayo na magdusa sa laman dahil alam natin ito ay magbubunga ng pinakamalaking tagumpay. Okay? So, huwag natin ipag-pray yung panay joy-joy lang, masaya-saya lang. Okay? Hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga suffering sa buhay para matuto tayo. Ako, marami ako natutunan sa mga pagkakamali o hirap na aking nagawa sa buhay. At nagtagumpay ka. Tama? O sa larangan ng sports, kung wala kang training, di ba? Kung pitik-pitik ka lang, lalaban ka sa boxing, ganyan-ganyan ka lang, hindi ka mananalo. Di ba? Matindi ang training mo. Talagang, no pain, no gain. Tama? So, ganoon din sa ating buhay. Gaya din ng ating Panginoon. Nakamit niya yung tagumpay, pinakamataas na posisyon o karangalan dahil nagsuffer siya. Okay? Kaya, isipin natin mga kapatid, mabuti na tayo ay mag-suffer for Christ, okay?
Sabihin, usigin man tayo, pagtawanan man tayo dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, pagiging matuwid natin, kaysa naman ay magdusa tayo katulad ng mundo. Recently, di ba, nakita natin si Undersecretary Cabral, di ba? Nakilan niyo yun, yung sa DPWH, na sinabi ay nagpakamatay. Imagine yun, tinignan niyo yung track record niya, ilang years siya naglingkod sa gobyerno, meron siyang masteral, PhD degree, pero imagine mo yung sangkot siya sa anomalya ng gobyerno. Anong ginawa? Nagpakamatay na. Nakakalungkot, di ba? Gusto niyo bang gano'n? Na magdurusa ka dahil sa kasamaan na ginawa mo, nasangkot ka sa sabihin malaking tao. Okay? Mabuti na yung usigin ka, mag-suffer ka sa paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, kaysa mag-suffer ka sa kasamaan ng mundo. Hindi niyo po ba? Okay. So, tingnan po din natin yung note na ito, makita natin, yung first statement, sabi niya, therefore, since Christ had suffered in the flesh. Ano po ba ibig sabihin ng suffer in the flesh? Naghirap ba lang siya? Pinagtawanan ba lang siya? Inalipos na ba lang siya? No. The ultimate na nangyari sa kanya, ano nangyari? Siya ay namatay. Anong kamatayan niya? Kasama siya ng mga magnanakaw, pinagtatawanan. Okay? Yan din po yung sinasabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Sabi niya, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng misan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. So maliwanag po yan na namatay si Jesus Christ. Hindi po siya hinimatay. Okay? Maliwanag po ba yan? So yun po yung pinakamatinding nangyari sa kanya. Bukod doon sa paghihirap, simula pa po nung siya isilang, okay, sa sabsaban hanggang sa siya mamatay, naghirap talaga siya. Okay? So, ini-imply po dito sa atin, okay, na since Christ died, ini-imply po sa atin na had such much great triumph in His death. Okay? Pero nagtagumpay po siya, kaya i-arm po daw natin sarili natin also with the same purpose. Okay? Isopin po natin, kumbaga yun ang magiging sandata natin. Okay? With the same purpose. Ano po ba yung ibig sabihin ng arm yourself? It is a military term, okay, na tinatranslate sa atin. Ito po ay ibig sabihin, isinusuot mo yung mga weapon for fighting. Sa Ephesians chapter 6, ginamit po yan. Ano yung mga weapon? May helmet, may breastplate, may shield, may sapatos, okay? May belt, di ba? Tama? May sword, okay? So sabi diyan, mag-base kayo ng buong kagayahan o put on the whole armor of God. Yun po yung ibig sabihin. Okay? Yung whole armor, yung buo hindi yung isa lang. Put on your armor. Yan po yung ibig sabihin, arm yourselves. Bakit? Take your weapon. Bakit nga po ba? Gaya natin ko sa inyo, there is a battle. Hindi laro. May labanan. Okay? May kalaban tayo. Sino kalaban natin? Sino? Ang diablo at ang ating sarili. Tama? Kasi ang diablo, yung nanunukso, tayo, bibigay ba tayo o hindi? At yung nga matinding problema natin, may inclination tayo na gumawa ng masama. Kaya, lagi nating isuot para makaiwas tayo sa pagkakasala. Isuot natin lagi yung ating armor. Okay? So, ang ating daw buhay is going to be a battle. And you need to be armed with this ultimate weapon. Okay? Ano nga po yung weapon na yun? Yun yung sinasabi sa
Greek word na ennonoia. Okay? Yung same purpose. Okay? Ang ibig ko sabihin noon, same mind, parehong pag-iisip, parehong ideya, parehong prinsipyo, parehong pag-iisip. Okay? So, yan po yung makikita natin. Okay? So, yan yung paghihimay-himay ng salita ng Panginoon. So, ibig niya sabihin, yung i-arm yourself o isuot natin, okay, arm yourself with the same realization, pagkaunawa, the same na idea, the same prinsipyo na ipinakita o inahayag in the suffering of Christ. Okay? So, ganun din po. Kung ano yung kaisipan at nangyari, kung paano nag-suffer si Christ at paano siya nagtagumpay, isipin po daw natin yun. Ano yung prinsipyo na yun? Na sa kabila ng kamatayan ng Panginoon, ang prinsipyo na kahit sa kamatayan ay ano? Anong kaya natin gawin? Magtagumpay. So, hindi natin kinakatakutan yung i-threat tayong papatayin tayo dahil tayo mananampalataya. Okay? So, yun po yung dapat nasa isip po natin. Arm yourselves with the great thoughts. Okay? Ito yung pinakamatinding sandata natin na magandang kaisipan na kahit tayo ay mag-suffer at patayin, hindi tayo matatakot. Naliwanag ko ba yun? Sa madaling salita, in other words, we are willing to die. Okay? Naliwanag ko ba yan? So, yan po yung damdamin natin. Tayo po ba? Sa yugto ng ating buhay, we are willing to die para sa Panginoon. Kung kayo po ay nasa Muslim country, di ba, nag-church tayo, di ba? O sa China, mga underground church tawag nila doon eh. Yung hindi ka nakikita. Ay, hindi ka. Kasi baka marinig ka. Eh kung may pumasok na military, willing ka ba? O di, ay hindi, nakisama lang ako. Diyakag lang ako. Hindi naman po ako. Talagang matagal na. Okay? Dapat, ang damdamin natin, patay man tayo, makikita natin sa news, di ba? Yung sa Muslim, talagang pinupugutan sila ng ulo. They are willing to die. Okay? Kasi meron namang ibang option. Okay? Kapag ikaw ay tinetret niya yung buhay mo, okay? Kung ikaw ay inuusig, pinagbabantayan ng buhay mo, ay pwede mo namang bawiin ang iyong paniniwala. Ito yung naalala ko na sa history, yung pagpoprotesta ni Martin Luther, sinasabi sa kanya, you recant, bawiin mo yung paniniwala mo, yung pinoprotesta mo. Sabi niya, hindi ko babawiin yung aking paniniwala. Naninindigan ko. Okay? So, yan po ay kaya sinasabi rito na tingnan mo ang sinabi ni Jesus. Okay? Na maaari mo ngang itanggi si Kristo, maaari mo ring sumagip, okay? O bail out, pero hindi yun ang isang option na pinapakita po sa atin. Kaya tingnan po natin yung sinasabi ng Biblia o ni Jesus Christ. Ay, sorry. Alam niya? Christ died, and you need to arm yourselves with the same idea that you too are willing to die because you understand that in dying, there is triumph. Okay? Kahit niyo po yan? Yan po ang dapat nating isa puso, okay, isa pabuhay, na alam natin na si Kristo ay namatay at kailangan mo ding sandatahan ang iyong sarili, you arm yourself ng ideyang iyan na handa ka rin mamatay dahil naunawaan mo ng pagkamatay ay mayroong tagumpay. So, gaya sabi ko sa inyo, yung ibang tao, mayroong alternatibo, bawiin na, ayoko mamatay pa. Bata pa ako, kawawa yung aking asawa, anak ko, apo. Ayoko pa mamatay. Pwede, gawin mo yun. Okay? Pwede mong i-deny si Kristo. Pero hindi yan po ang option na ito ni Pedro dito. Okay?
So, ang sinasabi niya po dito ay kagaya ng sinabi ni Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Sa John 16:33, ano sabi niya sa mga alagad? Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Ano mangyayari sa inyo? Kapag meron kayong pakikipag-isa sa Panginoon, kayo'y naging Kristyano, anong mangyayari sa inyo? Masaya ba buhay mo? Wala ka bang problema? Happy-happy ba lang? Ano sabi? Daranas kayo ng kapighatian, tribulation sa mundo nito. Habang kayo nandito sa mundo nito. Pero ano sabi niya? Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob. Bakit? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito niyo mga kapatid. So, kaya sinasabi niya rito na tingnan mo. Okay? Yung sinasabi ng Panginoon sa John 16 na maaring sa marami, sa buhay ng mga Kristiyano noon ay inusig at yung iba ay pinatay. Tama ba sa history? At ilan ay magiging martir. Kaya makikita natin na sandatahan natin ang ating sarili ng ideyang iyon na kung paano si Kristo ay handang mamatay at alam niyang doon ay may tagumpay. Kaya meron din po tayong parehong kaisipan na handang mamatay alang-alang sa katwiran dahil alam natin na ito'y maaaring maging tagumpay. Maliwanag po ba mga kapatid? Okay? Kaya voluntaryo tayo, okay, kusang loob natin na tanggapin ang potensyal na kamatayan bilang bahagi ng buhay Kristiyano. Okay? So ito po yung hindi po attractive sa iba ang maging Kristiyano. Ayaw nilang mamatay, gusto lang happy buhay. Pero ito yung tinuturo ng Panginoon. Okay? Hindi po ito bago. Ano sinabi mismo ni Jesus Christ sa Matthew 10:38-39? Ang hindi pumasan ng kanyang krus at hindi sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So you need to carry your cross. Sabi, ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. You want to save your life? Ayaw mong sumunod sa Panginoon, mawawala yan. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alam sa akin, ay makakamit ito. So ano pong gustong sabihin po ng Panginoon dito? Hindi po ito mystical. Hindi po ito tinatawag na spiritual dedication, no? Kundi ang sinasabi po dito, we are willing to deny ourselves and take up your cross. Ito po ang ibig sabihin ng taking cross. Ibig sabihin, handa kang mamatay. He was saying he is willing to die for me. Be willing to give your life. Maganda yung ating kinanta kanina. Malilimutin ako yung sa kanta talaga. Yung iniaalay mo ang ngayong buhay sa kanya habang nabubuhay ka. Okay? At tingnan niyo po ito sa sinabi pa ni Pablo sa 1 Corinthians 15:31. Iniaalay ko alang-alang sa ikaluluhati niyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Sabi niya sa wikang English, I die daily. Handa siya. Okay? Sabi pa niya dito sa 2 Corinthians 4, verse 8-12, sabi niya, kabila-kabila ang paghihirap sa amin, pagpapahirap sa amin. Ngunit di nalulupig. Kung minsan, nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusik kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Sabi niya sa verse 10, lagi naming taglay o suot niya sa aming katawan ang kamatayan ni Kristo. Upang sa mamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibigit sa kamatayan. We are willing to die. Alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nakakaroon ng buhay.
Ito yung mga kapatid, ano pa yung sinabi niya kay Timoteo? Sabi ni Pablo sa huling sulat niya kay Timoteo, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay nito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. I am ready to be offered. Nakita niyo po yung mga kapatid, kung ano yung sinasabi ni Pedro, ay ni Paul, siya ay sinasandatahan niya ang kanyang sarili ng parehong ideas. Tama? Si Pablo at si Pedro, pareha sila. Nakita nila ang kamatayan ni Kristo at nakita ang tagumpay ni Kristo rito, kaya sinasandatahan nila ang sarili ng parehong idea na handa akong mamatay para kay Kristo. So, parehas po sila. Si Peter at si Pablo has the same thing in mind. Okay? At makikita natin dito mga kapatid, ang pinakasukdulang sandata natin. Okay? So, di ba may kalaban tayo, ang Diablo, di ba yung kasalanan. Pero meron din tayong sandata. Okay? Yung kaisipan na we are willing. Okay? Ano ba yung ultimate weapon natin? Kung meron silang mga baril, di ba? Malalakas na sandata laban sa atin, tayo rin ay merong ultimate na sandata. Okay? Tingnan nyo. Bakit sinasabing ultimate na sandata ito? Okay? Tingnan nyo. Kung ang pinakamasamang magagawa nila sa iyo ay ang patayin ka, okay? So, ano pwedeng gawin ng tao sa iyo? Patayin ka, tama? Di ba? Laging panahon na, papatayin ka namin. So, isuko na sarili mo o kaya ay itakwil mo na yung paniniwala mo. Di ba? Tama? Yan ang pananakot ng kaaway. Di ba? Sabi niya, kung ang pinakamasamang magagawa na sa iyo ay patayin ka, at mula sa iyong pananaw, ang pinakamaganda namang mangyayari sa iyo ay ang mamatay, kung gayon sa huli ay napigilan mo sila. Di ba? Nakuha niyo ba yun? Punto? Yung logic na yun? Tinatakot ka. Papatayin ka namin. Itakwil mo si Kristo. Nasa isip mo, ang pinakamagandang mangyayari sa akin ay mamatay. Kasi pag ako namatay, kasama ko na si Kristo. Di tapos. Matatakot ka ba? Alam nyo kaya maraming tao, mga gustong kumalaban sa Panginoon, nagtataka sila sa mga Kristiyano. Hindi takot mamatay. Kasi yun po yung pinaka-matinding sandata nila. Intindihan niyo po ba? So, makikita natin dito, mga kapatid, kaya nga napakaraming martir, okay? Sa buong kasaysayan ng Iglesia, ang handang mamatay dahil sinasandatahan nila ang kailang mga sarili ng parehong idea na may dakilang tagumpay sa kamatayan. Kahit sila'y mamatay dahil sa Panginoon, hindi sila natatakot. Alala niyo si Stephen? Alala niyo sa Acts, di ba? Sino pasimuno noon sa pagpatay kay Stephen? Si Saulo na naging Pablo. Bakit niya? Hindi sila natatakot patayin. At marami sa mga apostol, they're willing to die para sa Panginoon. Kasi yan ang matinding ng sandata. Last December 31, may pinatay sa Sapote. Alam niyo ba yun? Nangyari sa Sapote? Yung mga nag-aalis ng mga paninda. Ang ayon sa balita ay mga Muslim nangungutang para magtinda. Nagalit ang Muslim. Kinuha ba yung kanilang paninda? Kaya binaril. Sabihin, tinatakot nila kayo. Huwag kayong abuso. Di ba? Yung iba siguro, hindi na babalik doon. Tama po ba? Di ba? Pag may binaril at pinatay, takot kayo. Tama? Nakakatakot naman talaga. Pero tayo mga kapatid, sabi nga ay, ang purpose nito, pakita natin na si Jesus ay pinatay din o namatay. Pero nagtagumpay siya sa kasalanan. Tayo mga kapatid, itong makikita natin. Bakit hindi tayo natatakot
mamatay. Sabi dito, dahil si Kristo magtiis ng hirap sa buhay na ito, dahil man, dapat maging handa tayong magtiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa kasalanan. Okay, tingnan natin, ano ibig sabihin ito? Tingnan natin. Si Jesus daw ay namatay at nagtagumpay sa kasalanan. Sabi niya sa verse 1, because he who has suffered in the flesh, what does praise mean? Ano yung ibig sabihin nito? To die. Ano ibig sabihin? Pag ikaw ay namatay, ikaw ay tumitigil na sa kasalanan. Okay? So, kapag namatay pala ang tao, it is bad ba? O lalo na sa mananampalataya? Ano po nangyayari kapag tayo ay namatay? Ha? Hindi ka na magkakasala. Tama mo ba? So, yung struggle mo sa sarili mo, yung struggle ni Paul, pagkakasala mo. Diba sabi natin, ang pinakamasama sa evil of evil ay yung kasalanan. Okay? So, kapag namatay ka, bilang mananampalataya, pinatay ka, hindi ka na magkakasala. Hindi ka na mag-iisip ng paghihiganti. Hindi ka na sa masama ang loob mo. Hindi ka na masasaktan. Kaya, no more sin. Okay? Hindi ka na magkakasala. So, kaya makikita natin, that's good. Okay? Kasi, kung totoong kang mananampalataya, galit ka sa kasalanan eh. Tama? At kinamumuhian mo ng kasalanan at hindi mo na nais, at ang nais mo ay maligtas mula sa kasalanan. At nais mong maging maka-Diyos, mabuti, dalisay, banal, at walang bahay. Kaya kapag tinatakot ang mananampalataya na sila ipapatayin, hindi ka natatakot. Kasi tapos na, hindi na ako magkakasala. Wala na ako struggle. Okay? Ganyan po ba yan? Ganyan na po ba ang inyong damdamin? Kaya, anytime, may matakot. Kayo kuhanin ng Panginoon. Kanina, minabasa ako yung isang 18 years old na Pilipino. Pumunta sa Adelaide noong December 31. Na-aksidente pa kayo. Kakadating pa lang. Papunta kasi yung sina CJ, sa Adelaide. Diba? Biglaan. Pero kapag ikaw'y mananampalataya, there's nothing to worry. Okay? Then, makita natin na nakita mo kung ano ang armado ng layuning magligtas mula sa kasalanan ay ang layunin ito ay makakamit lang natin sa magitan ng ating kamatayan. At ang sukdulan na anumang magagawa sa atin ng sino man ay patayin tayo. O ang tanging magagawa nila ay ang pinakamahalaga sa akin. Kaya, hinahadlangan ko lang sila. Okay? So, kung merong mga sinasabi na sa inyo yung pananakot o mangyari sa mananampalataya, yung patayin tayo, yun po ang magandang nangyayari sa isang mananampalataya. Hindi ka na magkakasala, tapos na yung paghihirap mo, okay? At yun ang mahalaga. To be absent in the body is to be present with them. Kaya mga kapatid, kung talagang lumalago kayo sa pananampalataya, yung kamatayan hindi nyo makakatakutan. Sa atin nga, wala namang external forces na pumipigil sa atin. Salamat pa sa Panginoon. Huwag mangyari pa dito sa atin sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa. Yun na nga, wala na nga pumipigil sa atin. Tatamad-tamad pa tayo. Nakakaya sa Panginoon. Kasalanan din yun. Hindi natin pagpapakitan ng pag-ibig o pag-ibig natin sa Diyos. Okay? So, maliwanag to. Sa katapos-tapusan makita natin sa stop mo natin dito. Ang sinasabi ni Pedro, okay, sa mga inuusig na Kristiyano noon, na hanapin ang tagumpay sa kamatayan. So marami talaga silang pinapatay noon. Okay? Para makita nyo lang yung konteksto. Okay? No, kahit sila patayin, hindi ito kalugihan o kawalan. Kung ikaw yung membro ng pamilya, namatay yung pamilya mo dahil na-persecute ng mga hindi mananampalataya ng Roman soldier noong panahon na yun, ay makita natin yung tagumpay. Kasi sabi niya, the worst that the hostile persecuting word, okay, ang pinakamasamang magagawa ng masungit at mapag-usig na mundo ay ang pagpatay sa mga
mananampalataya. Diba? At kung ang mananampalataya ay handang mamatay, hindi ito threat o taas. Tama po ba? So mga kapatid, kung mayroon kayong pagkakataon, masisearch nyo naman sa YouTube, panoodin yung End of Spear. Ito po yung mga missionaries sa Ecuador, tungkol po ito kay Jim Elliot, kay Nate Saint, Ed McCauley, Pete Fleming, and Roger Yuderman. Okay? Sila po ay pumunta sa Waldani people. Okay? Napanood ko po itong movie na ito. This is a true story. Na talagang pinatay po si Jim Elliot, pero hindi po sila takot mamatay. At nakakatuwa na nagulat din yung mga taga-Waldani. Bakit hindi sila binaril din? Hindi gumaganti ang mga Kristiyano. Nagtaka rin sila eh. Diba? At after noon ay yung asawa ni Jim Elliot ang ginamit para makipag-ugnayan at naging mananampalataya yung mga pumatay sa kanyang asawa. Ito yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi yung tumakbo na sila, ayaw na natin ito. Pinatay ang aking asawa. Gumagawa ka na ng kabutihan, nangangarap ka na, pero pinapatay ka na. Kundi isang tagumpay yung para sa kanila. Ginamit ko ng Panginoon. Okay? So mga kapatid, sana'y sa ating pagharap sa bagong taon na ito, sana'y we're willing na ibigay yung ating buhay sa Diyos. Labanan natin yung kasalanan na hindi nakakalugod sa Diyos at maaring makapinsala sa mga taong nasa ating paligid. Yun ang matinding labanan natin, mga kapatid. At ang sikreto niyan ay sandatahan natin ang ating sarili, okay, ng pag-iisip ng ating Panginoon. Kahit mayroon tayong struggle, i-threat man tayo, pagbantaan tayo, hindi tayo matatakot. Kasi yung the best weapon natin, panlaban sa kaaway. Tayo po yung dalangin. Salamat po Panginoon sa biyaya ng iyong pagmamahal at pagliligtas sa amin. At sa biyaya ng pagkaunawa na makita namin ang kahalagahan ng iyong paghihirap at pagkamatay sa krus. Upang sa gayon ang aming kasalanan ay mabayaran mo at mapawi mo ang galit ng Diyos Ama. Kaya hindi mo na kami paparusahan at mawawala na yung takot namin na patayin kami ng tao, pero hindi nila kayang patayin ang aming espiritu. Kaya Lord, salamat sa katotohanan ito, napakaganda, sapagkat tanging sa mga anak mo lamang, sa mga hinirang mo, mga pinili mo, ito mo pinapahayag. Kaya Lord, we pray na sa aming pagharap sa taon na ito o habang kami nabubuhay, gamitin po namin ang aming buhay para sundin ang iyong kalooban at hindi na yung gusto ng aming mga flesh na gumawa ng kasalanan. Sapagkat ito, ang bawat kasalanan ay hindi nakakalugod sa iyo, hindi ka natutuwa, at hindi lang yun, nakakapinsala pa kami sa aming kapwa. Kaya kinaiinisan po namin ito. Gusto namin makalaya sa mga bagay na ito. Ayaw namin magpatuloy sa mga gawaing masasama Panginoon sa aming buhay. Kaya tulungan mo kami na laging magtagumpay at makalayo sa kasamaan na ito sa magitan ng aming pag-aalaala sa iyong paghihirap at kamatayan. Kaya we thank you so much sa iyong mga salita. Ito'y nagpapalakas sa amin, sa aming buhay espiritual, at yun din ay lumalakas din ang aming pisikal na lumayo sa kasamaan. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon.